Pinalaya siya sa mismong burol ng kanyang ina. Habang nagpapakasasa sa ninakaw na yaman ng asawa at ang kabit na itinuring niyang nakababatang kapatid, buong lamig siyang tinawag na basurang pabigat sa lipunan. Ngunit isang sikreto ang sasabog dahil ang inang hinamak nila ay nag-iwan ng bilyon-bilyong pamana. Mula sa pagiging aliping asawa, babangon siyang isang reyna upang maningil. Handa na ba silang lumuhod sa babaeng minsan nilang tinapakan ng walang awa? Yay, Sarah, please lang umuwi ka na. Nakakahiya ka. Tingnan mo nga ang itsura mo. Para kang basahan na isinabit sa tabi ng kabaong. Amoy kandila ka na. Amoy luma pa ang damit mo. Baka isipin ng mga business partners ko, ginugutom kita. Napahinto sa ere ang nanginginig na kamay ni Sarah. Akmang aayusin sana niya ang gusot sa kwelyo ng itim na polo ng kanyang asawa, ngunit parang napaso siya sa lamig ng boses nito. Nasa loob sila ng isang pribadong silid sa punerarya. Ilang metro lang ang layo mula sa kabaong ng kanyang inang si Isabela. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan, pero mas maginaw ang nararamdaman niya sa titig ni Marco. Ang lalaking pinakasalan niya 15 taon na ang nakararaan, ang lalaking ipinaglaban niya sa lahat, ay nakatingin na ngayon sa kanya na parang isang diring-diri na insekto. Walang bahid ng lungkot sa mga mata nito, tanging inis at pagmamadali. Dahan-dahang ibinaba ni Yay Sara ang kanyang kamay. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaalala kay Marco na ang polong suot nito ay binili niya mula sa inipon niyang pera sa pagtitinda ng kakanin habang tinitipid niya ang sarili niyang pagkain. Pero walang boses na lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Ang tanging narinig niya ay ang sarili niyang puso na unti-unting nadudurog. Yumuko siya, pilit na itinatago ang mga luhang nangingilid sa kanyang mga mata habang hinihimas ang laylayan ng kanyang kupas na bestidang itim. Ito lang ang meron siya. Ibinigay niya ang lahat kay Marco, pati ang pambili ng bagong damit para sa sarili. Biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango na humalo sa amoy ng mga bulaklak ng patay. Napatingala si Isara, pumasok si Clarice, ang babaeng itinuring niyang parang tunay na kapatid, ang babaeng tinulungan niyang makatapos ng kolehiyo. Nakakapit ito sa braso ng biyenan niyang si Doña Carmela. Nakasuot si Clarice ng isang hapit na itim na dress na nagpapakita ng kurba ng katawan nito, habang ang mukha ay makapalang makeup, tila dadalo sa isang party sa halip na sa lamay. Si Doña Carmela naman ay nakataas ang kilay, habang ang mga mata ay mabilis na nag-scan sa kabuuan ni Yay Sara na puno ng panghuhusga. Tingnan mo nga naman, Marco, anak. Tama nga ang sinabi ko sa iyo noon pa. Ang babaeng ito ay malas. Namatay na nga ang nanay niyang mananahi. Wala man lang iniwan, kundi utang siguro sa punerarya. Tapos ngayon, nagmumukha pa siyang pulubi sa harap ng mga bisita natin. Nakakaya sa pamilya Villacorte. Bumaling si Yay Sara kay Clarice, umaasang makakakita siya ng kakampi. Clarice, bakit kasama mo sila? Ang inaasahan niyang awa ay sinalubong ng isang ngiting puno ng awa sa sarili. Lumapit si Clarice kay Marco at walang alinlangang kumapit sa braso ng asawa ni Yay Sara. Idinikit ang dibdib nito sa braso ng lalaki. Parang sinaksak ng libu-libong karayom ang dibdib ni Yay Sara sa nakita. Hindi ito panaginip. Ang 2 taong pinakamamahal niya ay magkasabwat sa pagwasak sa kanya. I'm sorry, Ate Isara, pero kailangan na rin siguro nating magpakatotoo. Hindi ka bagay kay Marco. Look at you. You are plain, boring and barren. Kailangan ni Marco ng asawang kayang sumabay sa mundo niya, hindi katulong na tagaluto at tagalabalang. I love him. At matagal na kaming nagtitiis dahil ayaw ka naming saktan. Pero ngayong wala na si Tita Isabela, siguro naman pwede mo na kaming palayain. Kinuha ni Marco ang isang brown envelope mula sa kanyang bag at ibinalibag ito sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kabaong. Ang tunog ng pagbagsak ng papel ay parang kulog sa pandinig ni Sara.
Alam niya kung ano ang laman yon. Divorce papers. Sa harap ng bangkay ng kanyang ina, sa oras ng kanyang pinakamatinding pagluluksa, pinili nilang tapusin ang lahat. Pirmahan mo yan, Isara. Aalis na kami ni Clarice. At huwag ka nang umasa na babalik pa ako sa bahay na yon. Sa totoo lang, nasusuka na ako sa amoy ng bahay na puro amoy kusina dahil sa'yo. I deserve better. Bago pa makasagot si Isara, mabilis na lumapit si Doña Carmela at hinablot ang luma at punit na handbag ni Isara na nakapatong sa silya. Hinalughog nito ang laman hanggang sa makuha ang isang maliit na passbook. Ito ang inipon ni Isara para sa pagpapagamot sana ng ina na hindi na naabutan. Akin na ito. Bayad pinsala mo sa anak ko sa 15 taong sinayang mo sa buhay niya. Wala ka namang naitulong sa pagpapayaman ng pamilya namin. Puro ka lang gastos. Huwag ka nang magreklamo, Isara. Pasalamat ka nga at hindi ka namin sisingilin sa lahat ng kinain mo sa pamamahay namin. Naiwan si Isara na nakatulala habang pinapanood silang tatlo na naglalakad palabas ng silid. Ang tunog ng takong ni Clarice sa sahig ay parang pitik sa kanyang sentido. Wala siyang nagawa. Wala siyang nasabi. Ang sakit ay sobrang lalim na parang namanhid na ang buong katawan niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa kabaong ng kanyang ina. Ipinatong niya ang kanyang pisngi sa malamig na salamin. Ang luhang kanina pa pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos kasabay ng malalakas na hikbi na pilit niyang pinipigil. Nay, patawad. Patawad kung naging mahina ako. Patawad kung hinayaan kong yurakan nila ang pagkatao ko. Ang sakit, Nay. Sobrang sakit. Sabi mo, maging mabuting asawa ako na maging mapagpasensya. Ginawa ko naman ang lahat, di ba? Pero bakit ganito? Bakit parang kasalanan ko pa na nagmahal ako ng tapat? Sa isang madilim na sulok ng punerarya, hindi napansin ni Sara ang isang lalaking nakasuot ng kulay abong suit. Tahimik itong nakamasid sa kanya. Hawak ang isang itim na payong na tumutulo pa ang tubig ulan. Ang mga mata ng lalaki ay may halong lungkot at galit habang tinitingnan ang papalayong sasakyan ni Marco. May inilabas itong maliit na notebook at nagsulat ng ilang salita bago muling ibinalik ang tingin sa babaeng nakadukdok sa kabaong. Makalipas ang ilang oras, lumabas si Sara ng punerarya. Wala siyang dalang payong, wala siyang dalang pera. Ang tanging dala niya ay ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Malakas ang buhos ng ulan, tila nakikisabay ang langit sa kanyang pag-iyak. Basang-basa na ang kanyang damit at sapatos. Ang lamig ay tumatagos hanggang buto, pero patuloy lang siya sa paglalakad sa madilim na kalsada. Wala siyang pupuntahan. Ang bahay na tinirhan nila ay hindi na kanya. Ang pamilyang pinagsilbihan niya ay itinapon na siya. Sa gitna ng kawalan, naramdaman ni Aysara ang pag-ikot ng kanyang paningin. Ang gutom, pagod at matinding pighati ay dahan-dahang umubos sa kanyang lakas. Napaluhod siya sa basang semento. Ang tubig ulan ay humalo sa kanyang mga luha. Naisip niya, siguro dito na nagtatapos ang lahat. Siguro, mas mabuti pang sumunod na lang siya sa kanyang ina. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinihintay ang dilim na lumamon sa kanya. Ngunit bago tuluyang mawalan ng malay, naramdaman niyang tumigil ang pagbagsak ng ulan sa kanyang katawan. Hindi tumila ang ulan, pero may kung anong sumangga rito. Isang malaking itim na payong ang dahan-dahang tumabing sa kanya. Sa huling sandali ng kanyang kamalayan, naaninag niya ang isang pares ng makintab na sapatos na huminto sa kanyang harapan. Isang mainit na boses ang bumulong sa gitna ng ingay ng ulan. Boses na tila nangangako ng isang bagong simula. O di kaya ay isang matinding paghihiganti. Tumayo ka, Isara Elowen Santillan. Hindi dito nagtatapos ang kwento mo. Nagising si Isara na puno ng kaba ang kanyang dibdib. Ang huling naalala niya ay ang lamig ng semento sa ilalim ng ulan at ang boses ng lalaking huminto sa harap niya. Ngunit ngayon, ang nararamdaman niya ay ang lambot ng isang mamahaling sapin sa kama.
Ang amoy ng paligid ay hindi na amoy kandila ng punerarya o amoy imbak na alikabok ng lumang bahay na itinuring niyang tahanan. Ito ay amoy ng sariwang tsa at kaunting samyo ng kahoy na nara. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakahiga siya sa isang silid na hindi niya kilala. Ang mga dingding ay kulay cream at may malaking bintanang nakabukas kung saan pumapasok ang malamig na simoy ng hangin mula sa mga puno ng nara sa labas. Umupo si Sara at doon niya napansin na ang kanyang suot na damit na basang-basa ay napalitan na ng isang malinis at malambot na puting silk na duster. Sino ang nagdala sa akin dito? Tanong niya sa sarili. Ngunit ang tanging sagot ay ang marahang pagtilaok ng manok sa malayo. Bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang isang lalaking may edad na, nakasuot na parang isang abogado, at ang lalaking nagligtas sa kanya sa gitna ng ulan noong nakaraang gabi. Ang lalaking nagligtas sa kanya ay si Draven. May hawak itong tasa ng tsaa na naglalabas ng manipis na usok. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa tabi ng kama bago tumingin kay Isara nang may seryosong mukha. Huwag kang matakot, Isara. Ligtas ka rito. Ito ang mansyon ng mga Santillan sa Davao. Ako si Attorney Rafael Chionco at siya naman si Draven Calderon. Santillan. Ang apelyido ng nanay ko? Parang nalilito si Isara. Sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang mga alaala. Ang nanay niya ay isang simpleng mananahi lamang sa Mindanao. Paano siya magkakaroon ng mansyon na ganito kalaki? Napangiti ng malungkot si Attorney Rafael. Umupo siya sa isang silya at nagbukas ng isang makapal na brown envelope. Sa loob nito ay may mga dokumentong mukhang luma na may tatak ng isang malaking kumpanya, ang Santillan Holdings. Isara, ang iyong ina na si Doña Isabela ay hindi isang ordinaryong mananahi. Siya ang nagtatag ng Santillan Holdings, isang imperyo sa larangan ng real estate at investment sa buong Mindanao. Itinago niya ang lahat ng ito sa iyo dahil gusto niyang lumaki kang isang simpleng babae. Malayo sa mga taong naghahangad lang sa iyong yaman. Gusto niyang makahanap ka ng lalaking magmamahal sa iyo para sa kung sino ka, hindi dahil sa kung ano ang mayroon ka. Napatulala si Isara, pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang ulo. Ang nanay niya, na tiniis ang hirap at pagtatrabaho sa makina ng gabi-gabi, ay isang bilyonaryo? Bakit? Bakit niya kailangang magsinungaling? Bakit? Bulong ni Sara, ang boses ay puno ng pait. Bakit niya kailangang hayaan akong maghirap? Maghirap? Kung alam ko lang sana hindi ko kailangang maging alipin sa sarili kong bahay. Sana nakapag-aral ako. Sana hindi ko pinakasalan ang lalaking iyon. Tumayo si Draven at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang malawak na bakuran. Siya ang pumutol sa katahimikan. Iyon ang naging pagkakamali ng iyong ina, Isara. Masyado siyang naniwala sa pag-ibig. Akala niya, kapag nagpanggap siyang mahirap, hindi ka lalapitan ng mga taong mapagsamantala. Hindi niya inakala na ang lalaking pinakasalan mo ay isang halimaw na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para ubusin ang iyong pagkatao. Ibinigay ni Attorney Rafael ang huling dokumento sa kamay ni Sara. Isang huling testamento. Ayon sa huling habilin ni Doña Isabela, ang buong Santillan Holdings na nagkakahalaga ng 33 bilyong piso ay mapupunta sa kanya, ang kaisa-isang tagapagmana. Ngunit may isang kondisyon. Kailangang manatili ka rito sa loob ng 100 araw. Si-cut off mo ang lahat ng ugnayan sa iyong nakaraan. Walang tawag, walang text, walang pagpapakita sa kanila. Kailangan mong mag-aral ng pamamahala ng kumpanya kasama si Draven. Sa loob ng panahong ito, malalaman mo ang totoo mong halaga. Kung mabibigo ka, ang buong yaman ay mapupunta sa mga charity organizations. 100 araw. 100 araw para makalimutan ang lahat ng sakit. 100 araw para maghilom. Pero kaya ba niyang iwanan ng lahat? Kaya ba niyang harapin ang mundong hindi niya kailanman inakala na mapapasa kanya? Tumingin si Sara
Sa tasa ng tsa sa tabi niya, ang init nito ay tila isang yakap na matagal na niyang hindi nararamdaman. Tumingin siya kay Draven, ang lalaking ito na kanina lang ay nagligtas sa kanya. Ngayon ay magiging guro niya sa buhay. Draven, bakit ka nandito? Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Ysara. Draven turned around, his eyes showing a flicker of a dark past. Matagal na akong naghihintay na may magturo sa mga taong katulad ni Marco ng leksyon na hindi nila makakalimutan. I want to see you win, Ysara. Hindi dahil sa pera, kundi dahil karapatan mong mabawi ang lahat ng ninakaw nila sa iyo. Humigpit ang hawak ni Ysara sa dokumento. Ang puot na pilit niyang nilulunok ay unti-unting nagbabago. Hindi na lang ito tungkol sa sakit. Ngayon, tungkol na ito sa katarungan. Pipirmahan ko, sabi ni Ysara. Ang kanyang boses ay naging matatag. Pipirmahan ko ang dokumento. Sa labas, ang ulan ay unti-unti nang tumitila. Ang sikat ng araw ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga ulap. Para kay Ysara, ang 100 araw na ito ay hindi lang pagsasanay. Ito ay ang pagsilang ng isang bagong Ysara, isang babaeng hindi na kailanman luluhod sa harap ng kahit sino. Ang unang linggo sa mansyon ay parang isang walang katapusang panaginip na puno ng mga numero at dokumento. Ang silid-aklatan ni Doña Isabela ay naging silid-aralan ni Ysara. Sa bawat pagbuklat niya ng mga report tungkol sa Santillan Holdings, tila may mga letra na sumasayaw sa kanyang paningin. Ang lahat ay bago. Ang lahat ay nakakalula. Mula sa mga investment sa renewable energy hanggang sa mga proyekto para sa mga komunidad, ang kumpanyang iniwan ng kanyang ina ay isang dambuhala na tila hindi niya kayang pasanin. Draven, hindi ko kaya ito, wika ni Ysara habang nakadukdok ang mukha sa mesa. Ang mga mata niya ay namumugto sa luha at pagod. Para akong bata na pinagbabasa ng wikang hindi ko naiintindihan. Ang sarili ko ngang buhay, hindi ko naayos. Ang kumpanya pa kaya ng nanay ko? Hindi tumingin si Draven sa kanya. Nanatili itong nakatayo sa tabi ng malaking bintana. Hawak ang isang tasa ng kapeng barako na umuusok pa. Ang boses nito ay kalmado, walang halong pag-aalinlangan, ngunit may bakas ng pait na nanggagaling sa sarili nitong karanasan. Ysara, ang sakit mo ay hindi kahinaan. Ito ang nagsisilbing gasolina mo. Huwag mong tingnan ang mga numero bilang mga simbolo lang. Tingnan mo ito bilang mga buhay ng mga tao na umaasa sa iyo. Kung bibitaw ka, hindi lang ang pera ng nanay mo ang mawawala. Mawawala ang pagkakataon na mapatunayan sa mundong ang isang babaeng minsan nilang tinapakan ay may kakayahang humawak ng imperyo. Sa kabilang banda, sa bahay na dating tinirhan ni Nina Ysara at Marco, nagsisimula ng mabuwag ang maskara ng kasinungalingan. Pagkapasok ni Clarice sa loob, halos lahat ng gamit ni Ysara ay itinapon na niya sa basurahan. Pinalitan niya ang mga kurtina, ang mga bedsheet, at kahit ang mga paboritong gamit sa kusina ni Ysra. Para sa kanya, ito ang bagong simula ng kanyang tagumpay bilang Mrs. Villacorte. Bab, maganda ba ang pagkakaayos ko? Tanong ni Clarice habang sumasayaw sa gitna ng sala. Suot ang mamahaling silk robe na kinuha niya sa closet ni Ysara. Marco, sino ang nagbayad ng kuryente at tubig para sa buwang ito? Tanong ni Doña Carmela, nakakapasok lang mula sa palengke. Bakit ang mahal ng bill? Akala ko ba ay malaki ang kinikita ng kumpanya ninyo sa mga bagong kontrata? Inis na hinagis ni Marco ang kanyang telepono sa sofa. Huwag niyo na akong intindihin, ma. Malapit nang dumating ang puhunan mula sa isang malaking investor. Pagdating niyon, hindi na natin kailangang magbilang ng barya. Clarice, siguraduhin mong hindi pumalya ang pagpirma ng kontrata sa Biyernes. Hindi alam ni Marco na ang tinitirhan nilang bahay ay unti-unti nang nagiging bilangguan ng kanilang sariling mga pangarap. Si Doña Carmela, na dati ay laging nakangiti kay Ysara, habang pinapagalitan ito,
ay nagsisimula na ring mabuwisit kay Clarice. Hindi marunong magluto si Clarice at ang mga mamahaling gamit na binibili nito gamit ang utang ay nagpapataas lamang ng kanilang mga bayarin. Sa mansyon, dahan-dahang napansin ni Yaira ang isang bagay tungkol kay Draven. Tuwing pagod na siya, tuwing gabi na ang pag-aaral nila, laging may nakahandang mainit na tsa sa tabi niya. Hindi siya kinakausap ni Draven tungkol sa mga bagay na labas sa trabaho, ngunit ang mga mata nito ay laging nakabantay. Kapag aksidenteng nagtatama ang kanilang paningin, agad itong umiiwas, na tila may pinoprotektahang damdamin sa loob ng kanyang dibdib. Sara, pahinga ka muna. Wika ni Draven nang makitang nanginginig na ang mga daliri ni Sara habang nag-aayos ng spreadsheet. Masyado mo nang pinupuwersa ang sarili mo. Hindi ako pwedeng huminto, Draven, sagot ni Sara habang pilit nang ngumingiti. Ayaw kong mabigo ang nanay ko. Ayaw kong mabigo ka. Bahagyang lumapit si Draven, sapat na para maramdaman ni Sara ang init mula sa katawan nito. Ang distansya nila ay naging mas malapit kaysa dati. Kinuha ni Draven ang ballpen mula sa kamay ni Sara at ipinatong ito sa mesa. Ang bawat galaw nito ay marahan, maingat, at puno ng respeto. Hindi ka mabibigo dahil hindi ka nag-iisa, bulong ni Draven. Sa bawat pagkakamali mo, nandito ako. Sa bawat pagluha mo, nandito ako. Ang 100 araw na ito ay hindi lang para sa kumpanya. Ito ay para sa iyo, Sara. Para mahanap mo ang lakas na matagal nang natutulog sa loob mo. Naramdaman ni Sara ang isang kakaibang tibok ng kanyang puso. Ito ang unang beses pagkatapos ng mahabang panahon na may taong nagparamdam sa kanya na siya ay mahalaga. Hindi bilang asawa, hindi bilang alipin, kundi bilang isang babae na may sariling halaga. Draven, bakit ka nandito para sa akin? Tanong ni Sara ng pabulong. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa mga mata ni Draven. Hindi sumagot si Draven. Tiningnan lang niya si Sara. Ang kanyang mga mata ay parang isang dagat na malalim at tahimik. Sa labas ng mansyon, nagsimulang umihip ang hangin. Ang mga dahon ng puno ng nara ay naglalaglagan sa sahig. Sa gitna ng lahat ng ito, ramdam ni Sara ang isang bagong simula na hindi niya inakalang darating pa sa kanyang buhay. Sa loob ng mansyong inokupan ni Marco, ang bawat sulok ay tila unti-unting nababalutan ng tensyon. Si Clarice, na noon ay mapaglaro at malambing, ay nagsisimula ng maging mapagsuway. Hindi sapat ang perang kinikita ni Marco sa kanyang mga proyekto. Kaya lihim na kinuha ni Clarice ang credit card na natagpuan niya sa lumang cabinet ni Sara. Ang huling linya ng depensa ni Sara na hindi niya nagamit bago siya pinalayas. Sa pag-aakalang walang makakaalam, ipinamili ni Clarice ng mamahaling bag at sapatos ang laman ng card. Habang naglalakad sa mall, ang bawat hakbang niya ay puno ng kayabangan. Ngunit ang bawat swipe niya ng card ay naglalabas ng isang nakatagong babala sa dashboard ng system ni Draven sa mansyon. Tiningnan ni Draven ang alerto sa kanyang laptop. Isang maliit na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi para sa tagumpay, kundi para sa nalalapit na katapusan ng mga taong mapagsamantala. Ipinakita niya ito kay Sara. Tingnan mo ito, Sara. May gumagamit ng card na iniwan mo. Alam mo kung sino ito, hindi ba? Napatingin si Sara sa screen. Ang pangalan ng shop ay isang mamahaling butik sa Makati. Alam niyang si Clarice ang gumagamit nito. Sa halip na magalit, nakaramdam si Sara ng isang kakaibang kapayapaan. Ang Clarice na minsan niyang itinuring na kapatid ay hindi nagbago. Ang kasakiman nito ang siyang magiging mitya ng kanyang sariling pagkawasak. Hayaan mo lang siya, Draven, sagot ni Sara. Ang bawat sentimong ginagastos niya ay katumbas ng bawat kasinungalingan na binuo nila ni Marco. Hayaan mo silang magpakasasa sa nakaw na yaman. Darating ang panahon na ang lahat ng yan ay babawiin din sa kanila ng may interes. Habang nagaganap ang mga ito sa mansyon, sa bahay ni Marco, ang gabi ay puno ng sigawan.
Hindi nakabayad si Marco ng renta sa mga tauhan niya dahil sa biglang pagliit ng pondo sa kanyang account. Galit na galit si Doña Carmela na nakaupo sa hapagkainan habang tinititigan ang niluto ni Clarice. Isang simpleng pritong isda na sunog ang gilid. Ito lang ang kaya mong iluto? Saan napunta ang pera natin? Clarice, kanina pa ako nagtatanong sa'yo, bakit ang daming notification ng utang sa credit card mo? Nataranta si Clarice. Inilapag niya ang sandok at tumingin kay Marco, humihingi ng tulong. Pero si Marco ay abala sa kanyang telepono, sinusubukang tawagan ang kanyang mga investor na ang lahat ay hindi na sumasagot. Ma, hayaan mo muna kami. Napakagulo nyo. Ang kumpanya ko ay nasa gitna ng malaking merger. Kailangan ko ng focus. Sigaw ni Marco. Ang mga pader ng bahay na dati ay saksi sa pagtitiis ni Sara, ay saksi ngayon sa pagbabangayan ng mga taong walang pagmamahal sa isa't isa. Ang bawat sigaw, ang bawat pagbato ng pinggan ay parang isang matamis na musika para sa mga taong nakakaalam ng katotohanan. Sa kabilang banda, sa mansyon, si Yay Sara ay nagsisimulang magbago. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko. Sa bawat pag-aaral niya, nadidiskubre niya ang kanyang talino. Ang mga numero na dati ay nakakalula. Ngayon ay nagiging malinaw na landas. Draven, naintindihan ko na. Wika ni Sara isang gabi, habang nagbabasa sila ng report sa terrace. Ang kumpanya ay hindi lang tungkol sa pagpapalago ng pera. Ito ay tungkol sa pag-aayos ng mga gusot. Tiningnan siya ni Draven. Sa liwanag ng buwan, ang ganda ni Sara ay hindi lang pisikal. Ito ay nanggagaling sa kanyang determinasyon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na. Handa ka na bang humarap sa kanila? Tanong ni Draven. Hindi pa, sagot ni Yay Sara habang tumitingin sa malayo. Pero handa na akong maging taong hindi nila kailanman inakala na kaya kong maging. Biglang nagring ang telepono ni Sara, isang luma at nakatagong numero na tanging si Marco lang ang nakakaalam. Ang screen ay nagpapakita ng pangalan na matagal na niyang kinalimutan. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis, hindi sa kaba, kundi sa isang matinding pagpipigil. Tumingin siya kay Draven. Draven, tumatawag siya. Huwag mong sagutin. Ani Draven sa isang mababang boses habang humahakbang palapit sa kanya. Hayaan mong masaktan siya sa katahimikan mo. Mas masakit ang hindi pinapansin kaysa sa galit na ipinapakita. Nakatitig si Yay Sara sa nagbiblink na screen. Ang pangalang asawa ko ay unti-unting naglalaho habang tumatagal ang ring. Sa bawat segundo ng katahimikan, isang pader sa pagitan nila ni Marco ang tuluyang gumuguho. Ang bawat segundong lumilipas habang nagriring ang telepono ay tila isang kawalan na pilit na humihila kay Sara pabalik sa kanyang nakaraan. Ang pangalan ni Marco sa screen ay unti-unting lumalabo sa kanyang paningin hanggang sa tumigil ito ng kusa. Katahimikan. Isang malalim at mabigat na katahimikan ang bumalot sa teres ng mansyon. Draven, ginawa ko na, bulong ni Yay Sara. Hindi siya tumitingin sa cellphone. Nakatuon ang kanyang mga mata sa madilim na bakuran kung saan ang mga puno ay tila mga anino ng kanyang mga maling desisyon noon. Kinuha ni Draven ang telepono mula sa mesa. Nang walang anumang pag-aalinlangan, inalis niya ang SIM card at ibinigay ito kay Sara. Ang maliit na piraso ng plastik na yon ang naging tulay niya sa isang lalaking hindi siya kailanman pinahalagahan. Itapon mo na ang nakaraan, Sara. Hindi mo na kailangan ng koneksyong yan para maging buo. Ang tanging koneksyong kailangan mo ay ang koneksyon mo sa sarili mong tagumpay. Wika ni Draven. Inihagis ni Sara ang SIM card sa nagbabagang apoy ng fireplace sa loob ng silid. Ang bawat liyab ay tila isang pagpapaalam sa babaeng martir na dating naninirahan sa loob niya. Sa kabilang banda, sa syudad, ang inis ni Marco ay hindi na maikakaila.
Itinapon niya ang kanyang basong alak sa dingding. Basag ang salamin. Ang mga tauhan niya ay nakayuko, takot na madamay sa kanyang galit. Walang sumasagot sa tawag niya. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng itinuring niyang basahan ay bigla na lang naglaho na parang bula. "Saan ka nagpunta, Sara?" Sigaw ni Marco sa hangin. "Akala mo ba kaya mong mabuhay nang wala ako? Wala kang alam sa mundo." Hindi alam ni Marco na ang kanyang kumpanya ay unti-unti nang nilalamon ng utang. Ang bawat transaksyong hindi niya mapirmahan dahil sa kawalan ng pondo ay nagpapahina sa kanyang posisyon sa mga business partners. Sa bawat pagkabigo niya, si Clarice naman ay abala sa pag-aayos ng kanyang sarili. Hindi alintana ang unti-unting pagbagsak ng kanilang kinabukasan. Ang kanilang relasyon ay parang isang gusaling walang pundasyon. Maganda sa labas, ngunit mabilis gumuho kapag tinamaan ng unos. Bumalik si Sara sa pag-aaral, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang babaeng nagtatanong kung kaya niya. Siya na ang babaeng nagpaplano. Binasa niya ang mga report tungkol sa Do Unvin Wrong na nakatago sa folder ni Draven. Ang proyektong iyon ay isang malaking scam na pinapatakbo ng isang grupo ng mga mapagsamantalang negosyante kung saan nakikipag-ugnayan si Marco. "Draven, ito ba ang tinutukoy mong bitag?" Tanong ni Sara habang itinuturo ang mga pirma sa dokumento. Kung ipapaloob natin ang Santillan Holdings sa proyektong ito bilang isang mystery investor, mapipilitan silang ilabas ang lahat ng kanilang pekeng pondo. Napangiti si Draven, isang ngiting puno ng paghanga. Alam mong tama ang direksyong yan. Kapag pumasok sila sa bitag na yon, hindi na sila makakalabas pa. Sa loob ng 100 araw na ito, hindi lang numero ang natututuhan ni Sara. Natututuhan niya ang sining ng paghihiganti sa paraang hindi marahas, kundi sa paraang legal at matalino. Ang bawat pagod niya sa pag-aaral ay ginagantimpalaan ng pag-asa. Isang hapon, habang naglalakad sila sa hardin ng mansyon, nagsimulang umulan ng malakas. Nagmamadali silang bumalik sa loob, ngunit ang ulan ay napakalakas na kinailangan nilang tumigil sa ilalim ng isang lumang gazebo. Ang init ng katawan ni Draven ay ramdam ni Sara sa kabila ng lamig ng hangin. "Isara, bakit mo ito ginagawa? Para ba sa pera o para sa hustisya?" Tanong ni Draven habang pinupunasan ang basa nilang buhok. Tumingin si Isara sa kanyang mga kamay. Dati, ang mga kamay na ito ay puro pasa at gasgas sa pagtatrabaho. Ngayon, ang mga kamay na ito ang humahawak ng kinabukasan ng isang buong imperyo. "Para sa nanay ko at para sa babaeng hindi ko na gustong balikan," sagot ni Sara. "At para sa iyo, dahil ikaw ang nagturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi dapat maging dahilan para mawala ako sa sarili ko." Tumahimik ang paligid. Ang tunog ng ulan sa bubong ng gazebo ay naging musika ng kanilang pagkakalapit. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan ay napalitan ng isang pangako. Isang pangakong ang bawat luha na pumatak noon ay magiging batayan ng kanilang tagumpay ngayon. Sa gitna ng kumpanya ni Marco, ang bawat araw ay tila isang pakikipaglaban sa agos ng tubig. Ang mga supplier ay nagpapadala na ng mga babalang liham dahil sa hindi pagbabayad ng mga utang. Sa loob ng opisina, ang boses ni Clarice ang tanging naririnig. Pilit na kumukumbinsi sa mga investor na ang kumpanya ay maayos. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. "Marco, kung hindi tayo makakakuha ng puhunan mula sa Santillan Holdings ngayong linggo, katapusan na natin," bulong ni Clarice habang nagtitimpla ng kape na hindi man lang nasimsim ni Marco. "Huwag kang mag-alala. Ang Santillan Holdings ang tanging kumpanya na hindi pa tumatanggi sa ating pitch. Nakita nila ang mga dokumentong ipinadala ko. Sigurado akong pipirmahan nila ang kasunduan," sagot ni Marco. Kahit na ang totoo ay wala na siyang ibang malalapitan. Hindi nila alam, ang mga dokumentong yon
ay dumating na sa lamesa ni Yay Sara sa mansyon. Dahan-dahang binasa ni Yay Sara ang bawat pahina. Dito niya nakita ang lagda ni Clarice, isang lagdang pamilyar sa kanya. Ang mga dokumentong ito ay gawa-gawa lang. Ang mga lupain na sinasabi nilang ari nila ay pagmamay-ari pa rin ng mga magsasaka sa Mindanao na hindi pa nababayaran. Clarice, bakit mo ito ginawa? Ang batang minsan kong pinakain at pinag-aral, ngayon ay isa ng magnanakaw? Naalala ni Yay Sara ang isang gabi, 10 taon na ang nakalilipas. Umulan noon ng napakalakas at kumatok si Clarice sa kanilang pinto, basang-basa at walang makain. Ibinigay ni Yay Sara ang kanyang hapunan at nangako siyang tutulungan ng batang ito na magkaroon ng magandang kinabukasan. Ate Yay Sara, kapag nagtagumpay ako, babalikan kita at hindi na kita hahayaang mahirapan, ang pangakong binitawan ni Clarice noon. Ngayon, ang pangakong yon ay naging isang patalim na tumusok sa kanyang likuran. Draven, bakit ang bilis magbago ng tao? Tanong ni Yay Sara habang pinagmamasdan ang mga lagda sa papel. Dahil ang pera ay hindi lang nagpapabago ng buhay, Sara. Ito rin ang naglalabas ng tunay na kulay ng isang tao. Ang mga taong walang pagpapahalaga sa utang na loob ay madaling makalimot kapag ang sarili na nila ang nakikinabang. Sagot ni Draven. Sa kabilang banda, si Doña Carmela ay abala sa pag-aayos ng kanilang bahay. Pilit na itinatago ang mga gasgas sa dingding na dulot ng kanilang pag-aaway. Para sa kanya, ang Santillan Holdings ang kanilang huling pag-asa. Hindi niya alam na sa bawat minutong lumilipas, ang Santillan na hinahangad nila ay unti-unti nang nagiging isang bitag na hindi na nila matatakasan. Sa mansyon, inilapag ni Draven ang isang maliit na recording device sa harap ni Yay Sara. Ito ang resulta ng imbestigasyon natin. Ang kumpanya ni Marco ay sangkot sa isang malawakang pandaraya sa mga lupaing sakahan. Kapag pinirmahan nila ang kontrata sa atin, mabibigyan natin ng basihan ang gobyerno para i-audit ang lahat ng accounts nila. Sa oras na mangyari iyon, hindi lang sila mawawalan ng pera, mawawalan sila ng lahat. Tumingin si Yay Sara sa recording device. Ang boses ni Marco na maririnig sa loob nito ay boses ng isang taong uhaw sa kapangyarihan. Huwag mo silang patawarin, Draven. Hindi dahil sa galit ako, kundi dahil kailangan nilang matutunan na ang bawat pagkakamali ay may katapat na bayad. Hindi na ako ang babaeng magpaparaya para sa kapakanan ng iba. Ngayon, ako na ang magtatakda kung hanggang saan ang hangganan ng kanilang kasakiman. Sa hapong iyon, isang email ang natanggap ni Marco mula sa tanggapan ng Santillan Holdings. Ang meeting ay itinakda sa Biyernes. Ang kumpirmasyon na matagal na nilang hinihintay ay nasa harap na nila. Hindi mapakali si Marco sa tuwa. Hindi niya alam na ang email na yon ay ang simula ng kanyang pagbagsak. Sa loob ng silid, hinawakan ni Yay Sara ang isang frame ng larawan ng kanyang ina. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nay, malapit na. Malapit na nating mabawi ang lahat ng ipinagkait nila sa atin. Ang Biyernes ay hindi na lang basta isang araw ng pagtatrabaho. Ito ay magiging araw ng pagtutuos. Dumating ang ika-100 araw. Ang mansyon na dati ay saksi sa mga luha at pagdududa ni Yay Sara ay puno ngayon ng isang tahimik na kapangyarihan. Nakaharap si Yay Sara sa salamin, pinagmamasdan ang kanyang refleksyon. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng kupas na bestida. Ngayon, suot niya ang isang power suit na kulay navy blue. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay may talim na hindi kayang tapatan ng sinuman. Draven, handa na ba ang lahat? Tanong ni Sara habang ikinakabit ang isang maliit na tramkay-aw hinpakpak ng ibon. Isang pamana ng kanyang ina na nagsisilbing paalala na ang tunay na kalayaan ay nakakamit sa pamamagitan ng paglipad, hindi sa pamamagitan ng paggapang. Tumayo si Draven sa kanyang likuran. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa kanya. Sa loob ng 100 araw,
Siya ang naging saksi sa lahat ng sakit at pagbabago ni Sarah. Hinawakan niya ang balikat ng babae, isang dampi na puno ng paggalang at pagmamahal na tila isang lihim na ipinapahayag. Ang lahat ay handa na, Sarah. Ang boardroom ay nakahanda. Ang mga dokumento ay pirmado na ng mga abogado. Ang tanging kulang na lang ay ang pagpasok mo sa silid na iyon. Huwag kang mag-alala. Ang bawat hakbang mo ay suportado ko. Sa kabilang panig ng lungsod, si Marco at Clarice ay naghahanda rin. Hindi na mabilang ang perang inutang nila para lamang mabili ang mga mamahaling damit at magrenta ng mamahaling sasakyan para sa araw na ito. Sa kanilang isip, ito ang araw ng kanilang pagbangon. Marco, siguraduhin mong hindi tayo palalampasin ng investor. Kung hindi tayo makapirma ngayon, mawawala ang lahat, paalala ni Clarice habang naglalagay ng pulang lipstick, ang kulay ng kanyang ambisyon. Huwag kang mag-alala, Clarice. Ang Santillan Holdings ay desperado na rin sa pagpapalawak ng kanilang negosyo. Pagkapirma nila, mababayaran na natin ang lahat ng utang at magiging reyna ka na ng kumpanyang ito. Sagot ni Marco habang tinitingnan ng kanyang sarili sa salamin. Puno ng pagmamalaki at kayabangan. Pagdating nila sa Santillan Holdings, sinalubong sila ng mga gwardya sa lobby. Ang gusali ay mataas, moderno, at puno ng buhay. Para kay Marco, ang bawat palapag na kanilang inaakyat ay tila isang hagdan patungo sa langit. Nang makarating sila sa executive floor, sinalubong sila ng isang sekretarya. Magandang umaga po. Ang presidente ng Santillan Holdings ay naghihintay na sa loob ng boardroom, wika ng sekretarya, habang binubuksan ang malaking pintong gawa sa narara. Pumasok sina Marco at Clarice ng taas noo. Ang mga kasapi ng board of directors ay nakaupo sa paligid ng mahabang lamesa. Ngunit ang upuan sa dulo, ang upuan ng presidente, ay nakatalikod. Marco Villacorte at Clarice Dalmasio, wika ng isang boses mula sa speakers, isang boses na pamilyar, malalim, at puno ng awtoridad. Salamat sa pagdating ninyo. Napakalaking pagkakataon nito para sa inyong kumpanya. Nagsimulang magpalakad-lakad si Marco sa loob ng silid, puno ng kumpiyansa. Opo, Madam President, sigurado po ako na ang proyektong ito ang magiging pundasyon ng ating pag-unlad. Hindi kayo magsisisi sa pagpili sa amin. Huminto ang upuan sa dulo. Dahan-dahan itong umikot. Ramdam ni Marco ang paghinto ng kanyang paghinga. Ang mga mata niya ay nanlaki. Ang babaeng nakaupo sa harap niya ay hindi isang estranghero. Hindi ito isang mayamang negosyante mula sa Maynila. Ito ang babaeng minsan niyang sinubukang itapon sa kalsada. Ito ang babaeng tinawag niyang basahan. Sarah? Ang boses ni Marco ay naging isang pabulong na puno ng pagkalito. Anong ginagawa mo rito? Tiningnan siya ni Sarah, hindi nang may puot, kundi nang may isang matinding kawalan ng pakiramdam na mas masakit pa sa anumang sampal. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong ng maayos sa ibabaw ng lamesa. Magandang umaga, Mr. Villacorte. Ikinagagalak ko kayong makita. Pero sa pagkakataong ito, hindi tayo narito para pag-usapan ang nakaraan. Narito tayo para pag-usapan ang inyong hinaharap o sa mas tamang salita, ang kawalan nito. Sa tabi ni Sarah, nakatayo si Draven, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Sa labas, ang langit ay nagsisimula ng dumilim, parang isang babala na ang huling araw ng kadiliman ay natapos na at ang bagong liwanag ay nagsisimula ng sumikat sa buhay ni Sarah. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay parang isang matalim na kutsilyo na humahati sa hangin. Si Marco ay nakatayo sa gitna ng silid, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa gilid ng mesa. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila nakakita ng isang multo sa gitna ng maliwanag na tanggapan. Si Clarice naman ay halos mapaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa babaeng nakaupo sa harap niya. Sarah, paano? Paano ka naging presidente ng Santillan Holdings?
Ang boses ni Marco ay garalgal, puno ng disbelief at pagkalito. Ikaw, ikaw lang ang babaeng sinaktan ko, ang babaeng walang alam, kundi magluto at maglinis. Paano ka napunta sa posisyong ito? Dahan-dahang sumandal si Yaya Sara sa kanyang upuang gawa sa katad. Ang bawat galaw niya ay may dalang awtoridad na hindi niya kailanman nagawa noong siya ay nakatira pa sa ilalim ng bubong ni Marco. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng makapal na folder na nakalatag sa lamesa. Hindi mo ako kilala, Marco. Hindi mo ako kilala dahil ang tanging nakita mo sa akin ay ang iyong pag-aari. Ang babaeng nakilala mo ay ang babaeng nagtitiis para sa iyong pangarap. Ngunit ang Isara na nasa harap mo ngayon ay ang anak ni Isabela Santillan, ang kaisa-isang tagapagmana ng imperyong ito. Ang pangalan ni Isabela ay parang isang hampas sa mukha ni Marco. Ang pangalang kinatatakutan ng mga negosyante sa buong Mindanao ay nakaukit ngayon sa harap niya. At ang nagdadala nito ay ang babaeng minsan niyang sinubukang yurakan. Clarice, wika ni Sara, bumaling siya sa babaeng nakatayo sa tabi ni Marco. Ang bawat salita niya ay kalmado, ngunit may dalang bigat ng katotohanan. Alam mo ba kung bakit ko pinunduhan ang pag-aaral mo noon? Dahil nakita ko sa iyo ang isang taong nangangarap. Ngunit ang pangarap na itinayo mo sa ibabaw ng kasinungalingan ay hindi kailanman magtatagumpay. Ang mga dokumentong ito, ang mga peke mong report, ang mga nakaw mong lagda, lahat ay nasa kamay ko na. Kinuha ni Clarice ang kanyang bag, akmang tatakbo palabas ng silid, ngunit hinarangan siya ni Draven sa pinto. Ang kanyang presensya ay sapat na para mapaatras ang babae. Wala nang takbuhan, Clarice. Ang bawat pisong ninakaw ninyo, ang bawat lupang inagaw ninyo sa mga magsasaka ay may katapat na demanda. Wika ni Draven ng may malamig na boses. Marco, lumapit si Sara sa kanya, hindi upang manakit, kundi upang ipakita ang lalim ng kanyang pagkabigo. Akala mo ba ang tagumpay ay nakukuha sa paggamit ng ibang tao? Akala mo ba ang pagiging lalaki ay nasusukat sa kung gaano mo kayang saktan ang asawang tapat sa iyo? Maling-mali ka. Ang tagumpay ay hindi nakukuha sa pagyapak sa iba. Ito ay nakukuha sa pagtayo ng tuwid, nang walang kinakailangang ibang tao para pasikatin ka. Nilapag ni Sara ang isang dokumento sa harap ni Marco. Ito ang opisyal na pag-terminate ng lahat ng negosasyon. Hindi lang iyon. Ito ay isang kopya ng kasong isinampa ng kumpanya laban sa kanya para sa fraud at estafa. Hindi, Sara, pakiusap. Mag-usap tayo. Tayo ang mag-asawa. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Sigaw ni Marco. Unti-unti nang nawawala ang kanyang pagmamalaki at napapalitan ng desperasyon. Ang kasal natin ay natapos na noong gabi na pinalayas mo ako sa burol ng nanay ko. Sagot ni Sara nang walang pag-aalinlangan. Hindi kita hinihiwalayan dahil sa galit, Marco. Hinihiwalayan kita dahil hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal na ibinigay ko. Tumayo si Isihira at naglakad patungo sa bintana, tinitingnan ang buong syudad sa ibaba. Ang mga sasakyan ay parang maliliit na langgam at ang mga tao ay tila mga anino. Napagtanto niya na sa loob ng 100 araw, ang lahat ng takot niya ay naglaho na. Ang dating Sara na nakayuko ay wala na. Ilabas sila sa gusaling ito. Utos ni Sara sa mga security guard na pumasok sa silid. At siguraduhin ninyong hindi na sila makakalapit pa sa kahit anong ari-arian ng Santillan. Habang hinahatak si Marco at Clarice palabas, ang bawat hikbi at sumpa nila ay hindi na umabot sa pandinig ni Sara. Para sa kanya, ang yugtong ito ng kanyang buhay ay tapos na. Pagkasara ng pinto, huminga ng malalim si Sara. Humarap siya kay Draven. Tapos na, Draven. Pero bakit pakiramdam ko, mas magaan ang buhay ko ngayon? Dahil sa wakas, Sara, ikaw na ang may hawak ng sarili mong tadhana. Sagot ni Draven habang lumalapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal.
Sa labas ng gusali ng Santillan Holdings, ang malakas na buhos ng ulan ay tila humahampas sa mukha ni na Marco at Clarice. Wala na ang mamahaling sasakyang inupahan nila. Ang mga ito ay kinuha na ng mga tauhan ng kumpanya dahil sa hindi pagbabayad ng upa. Nakatayo sila sa gilid ng kalsada, basang-basa, at ang bawat titig ng mga taong dumadaan ay parang patalim na humihiwa sa kanilang natitirang dangal. Marco, paano na tayo? Ang boses ni Clarice ay nanginginig sa galit at takot. Ang kanyang mamahaling makeup ay humalo na sa ulan, nagmumukhang itim na luha sa kanyang pisngi. Wala na tayong pera. Ang mga bank account natin ay naka-freeze. Tumawa si Marco, isang tawang puno ng pait at pagkabaliw. Hindi siya tumingin kay Clarice. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malaking screen sa gilid ng gusali, kung saan ang mukha ni Yay Sara ay nakangiti. Isang ngiting tagumpay na hindi kailanman inakala ni Marco na makikita niya mula sa babaeng minsan niyang tinuring na basahan. Si Sara, siya ang may gawa nito. Ang tahimik na babaeng hindi marunong lumaban. Siya ang sumira sa akin. Sigaw ni Marco sa gitna ng ulan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Sa kabilang banda, sa mansyon na dati nilang tinirhan, si Doña Carmela ay nagmamadaling nag-iimpake. Ang mga gamit na dati ay ipinagmamalaki niya ay kinukuha na ng mga sheriff dahil sa utang na hindi nababayaran. Ang bawat paghatak ng mga sheriff sa kanyang mga kagamitan ay sinasabayan niya ng sumpa. Ito ang lahat dahil sa babaeng yan. Si Sara ang may kasalanan kung bakit tayo naghihirap. Hinding-hindi ko siya patatawarin. Ganoon ang laging wika ng matanda. Kahit na siya mismo ang unang nagtulak sa anak niyang maging sakhim. Habang nagaganap ang lahat ng ito sa labas, sa loob ng opisina ni Sara, ang bawat dokumentong kanyang pinipirmahan ay isang hakbang patungo sa pagbawi ng hustisya. Ang mga lupain na inagaw ni Marco sa mga magsasaka ay ibabalik sa tamang may-ari sa ilalim ng pangalan ng Santillan Foundation. Sara, ang kumpanya ni Marco ay opisyal nang ide-declare na bankrupt sa susunod na 2 araw. Wika ni Draven habang naglalagay ng tasa ng kape sa harap niya. Wala na silang matatakbuhan. Ang mga investor na dati nilang nilinlang ay nagsasampa na ng kagalitan sa mga korte. Tumitig si Sara sa bintana. Nakita niya ang isang anino sa ibaba, ang anino ng isang lalaking naglalakad ng pasuray-suray sa ulan. Alam niyang si Marco iyon. Dati, ang makita siyang ganoon ay magdudulot ng awa sa puso ni Sara. Pero ngayon, wala. Ang tanging nararamdaman niya ay ang katahimikan ng isang taong nakawala na sa tanikala. Hindi ko na sila kailangang damayan, Draven. Ang bawat taong mapagsamantala ay may sariling landas patungo sa pagkawasak. Ang ginawa ko lang ay hayaan silang maglakad sa landas na sila mismo ang naglatag. Sagot ni Sara. Draven, may isa pa akong gustong gawin. Ipadala mo ang lahat ng gamit ni Doña Carmela at Marco sa labas ng bahay nila. Huwag kang mag-iwan ng kahit anong gamit na pag-aari ko. Gusto kong simulan ang buhay ko nang walang bakas ng kanilang presensya. Sa gabing iyon, habang nag-iisa si Yay Sara sa loob ng kanyang opisina, kinuha niya ang isang lumang litrato ng kanyang ina. Nay, hindi na ako luluhod para sa pagmamahal ng ibang tao. Mula ngayon, ang pagmamahal na ibibigay ko ay para sa mga taong tunay na nangangailangan at higit sa lahat, para sa sarili ko na matagal na nating kinalimutan. Ang mansyon na dati ay puno ng tensyon ay unti-unting napapalitan ng isang kapaligirang puno ng kapayapaan. Si Sara ay hindi na ang babaeng naghihintay ng validation mula sa iba. Siya na ang babaeng nagtatakda ng sarili niyang halaga. At sa bawat sandaling na nakakasama niya si Draven, ramdam niya na ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang makabawi sa mga taong nanakit sa kanya. Ito ay ang makahanap ng taong tatanggap sa kanya, hindi dahil siya ay mayaman,
kundi dahil siya ay sisira. Ilang buwan ang lumipas mula nang gumuho ang lahat para kay Marco. Ang dating nagyayabang na negosyante na laging nakasuot ng mamahaling suit ay matatagpuan na ngayon sa tabing dagat ng Davao. Nagbubuhat ng mga sako ng isda sa pantalan. Ang kanyang balat ay sunog sa araw. Ang kanyang mga kamay ay magaspang at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kasakiman ay wala na ngayong ningning. Sa kabilang banda, si Y. Sara ay abala sa pag-aayos ng mga dokumento para sa kanyang pinakabagong proyekto, ang Santilan Center for Empowered Women, isang lugar kung saan ang mga kababaihang nawala ng tiwala sa sarili dahil sa pang-aabuso o pagtataksil ay mabibigyan ng bagong pagkakataon. Draven, ito na ang huling pirma para sa center, wika ni Sara habang nakatingin sa mga plano ng gusali. Nakatingin si Draven sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng paghanga. Alam mo, Sara, hindi lang gusali ang ipinatayo mo. Nagtayo ka ng isang santuwaryo para sa mga taong nawalan na ng boses. Habang naglalakad si Sara sa labas ng building, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking nakayuko, bitbit ang isang sako ng isda, si Marco. Tumigil ang mundo ni Isra. Nagtama ang kanilang paningin. Sa sandaling iyon, walang galit, walang puot. Ang tanging nakita ni Sara ay isang lalaking nagdusa sa sarili niyang mga pagkakamali. Marco, tawag ni Sara. Ang kanyang boses ay kalmado, parang hangin sa dagat. Tumigil si Marco. Hindi siya lumingon agad. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sako at humarap sa babaeng dati niyang minata-mata. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa kahihiyan. Sara? Bati niya, halos pabulong. Nilapitan siya ni Sara. Hindi siya lumayo. Hindi siya natakot. Kinuha ni Sara ang kanyang pitaka at naglabas ng 100 pisong papel. Inilagay niya ito sa palad ni Marco. Noong una tayo nagsimula, ito ang halaga ng buhay na akala mo ay kaya mong bilhin. Ito ang halaga ng aking paghihirap noon, Marco. Ngayon, ibinibigay ko ito sa iyo, hindi bilang tulong, kundi bilang paalala. Ang bawat sentimo na kinuha mo sa akin ay may katapat na bayad. Pero ang tawad ay hindi nabibili. Ang tawad ay ibinibigay sa mga taong handang magbago. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Marco. Nanginginig ang boses. Pinatawad na kita, Marco. Hindi dahil deserve mo, kundi dahil kailangan ko na ring lumaya sa nakaraan. Ang galit ay parang lason. Kapag kinimkim mo ito, ikaw rin ang namamatay. Ngayon, malaya na ako. At sana, sa bawat sakong binubuhat mo, matutunan mo ang tunay na halaga ng paghihirap na ipinaranas mo sa akin noon. Iniwan ni Sara si Marco na nakatayo roon. Hawak ang perang ibinigay ng babaeng dati niyang pinagdamutan niyang lahat. Hindi na lumingon si Sara. Alam niyang ito na ang huling beses na magtatagpo ang kanilang landas. Pagbalik niya sa sasakyan, nakita niya si Draven na naghihintay. Binuksan nito ang pinto para sa kanya. Tapos na ba? Tanong ni Draven. Oo, Draven. Tapos na ang lahat, sagot ni Sara habang tumitingin sa papalubog na araw. Sa wakas, ang puso ko ay payapa na. Habang umaandar ang sasakyan, naramdaman ni Sara ang kamay ni Draven na humahawak sa kanya. Hindi ito mabilis, hindi ito sa pilitan. Ito ay isang hawak na puno ng pangako. Sa bawat kalsadang tatahakin nila, alam ni Sara na hindi na siya mag-iisa. Ang 100 araw na nagbago sa kanyang buhay ay naging isang habambuhay na pag-asa. Ang Santilan Holdings ay hindi na lang basta isang imperyo ng pera. Ito ay naging tahanan ng mga pangarap na dati ay itinuring na basahan, ngunit ngayon ay nagniningning na tulad ng ginto sa ilalim ng araw. 3 taon na ang nakalilipas.
Ang dating nakakatakot na mansyon ng mga Santillan ay isa na ngayong masiglang sentro ng pag-asa. Sa loob ng malawak na hardin, nakikita ng mga tao ang mga kababaihang dati ay sawimpalad. Ngunit ngayon ay may mga ngiti na sa labi habang nagtatanim ng mga bulaklak at nag-aaral ng mga bagong kasanayan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Isara sa harap ng isang malaking portrait ng kanyang ina na si Doña Isabela. Ang pintura ay sariwa at sa bawat hagod ng brush na nagpapakita ng mukha ng kanyang ina, nakikita ni Yay Sara ang isang aral na hindi matatawaran ng kahit anong dami ng bilyong piso. Nay, nahanap ko na ang tunay na pamana, bulong ni Yay Sara habang hinahawakan ng kanyang tiyan na bahagyang umuusli. Hindi pala pera ang pinakamahalagang iniwan ng kanyang ina. Ang tunay na pamana ay ang lakas ng loob na tumayo kapag ikaw ay tinatapakan, ang karunungan na alam kung kailan dapat lumaban at kailan dapat magpatawad, at ang kakayahang mahalin ang sarili kahit pa ang mundo ay nagsasabing wala kang halaga. Dahan-dahang lumapit si Draven sa kanyang likuran. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang yumakap sa baywang ni Sara. Walang kahit anong salita, ang bawat pagdampi ng kanyang palad ay nagdadala ng kapanatagan na matagal na hinahanap ni Sara. Handa ka na ba para sa ating bagong simula? Tanong ni Draven. Tumingin si Isara sa malayo kung saan ang dagat ng Davao ay nakikipagtagpo sa asul na langit. Naisip niya ang mga taong nakilala niya sa loob ng 3 taon, ang mga babaeng naging kapatid na niya, ang mga aral na nakuha niya mula sa bawat pagkakamali, at ang pag-ibig na dumating sa oras na hindi niya ito inaasahan. Naisip niya si Marco. Balita niya ay nagtatrabaho na ito bilang isang kargador sa kabilang isla. Nagsusumikap na buhay ng kanyang sarili at ang kanyang ina na ngayon ay nakaratay na sa sakit. Hindi na niya ito kinamumuhuyan. Sa halip, tinatanggap niya na ang lahat ng nangyari ay bahagi ng kanyang paglalakbay. Oo, Draven. Handa na ako, sagot ni Sara. Alam mo, ang 33 bilyong piso ay maaaring maubos, pero ang lakas ng loob na nahanap ko sa sarili ko ay habang buhay na mananatili. Iyon ang tunay na kayamanan. Isang batang babae ang tumakbo patungo sa kanila, ang anak ng isa sa mga babaeng tinulungan nila sa center. Sara, tingnan mo ang bulaklak na itinanim ko, sigaw ng bata. Ngumiti si Sara, isang nangiting totoo, payapa, at puno ng liwanag. Sa mundong ito, maraming tao ang naghahanap ng yaman para maging masaya. Ngunit sa huli, ang pinakamahalagang yaman na maaari mong iwan sa mundo ay ang pag-asa. Habang papalubog ang araw, ang liwanag nito ay nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. Si Ysera, si Draven at ang bagong buhay na kanilang binubuo ay patunay na kahit ang pinakamaitim na gabi ay may katapusan. Ang bawat sugat ay naghilom, ang bawat luha ay naging aral, at ang bawat pagkakamali ay naging hagdan patungo sa isang mas maliwanag at mas makabuluhang bukas. Tapos na ang paglalakbay ng isang aliping asawa. Nagsimula na ang pamumuhay ng isang tunay na reyna, hindi ng yaman, kundi ng kanyang sariling puso at kaluluwa. At sa katahimikan ng mansyon, tanging ang tunog ng pagtawa at ang malambot na ihip ng hangin ang saksi na sa wakas, si Sara ay tahanan na.